So ang pinakadelikadong bahagi ng strategy, umaasa sila na ang mga DDS-aligned justices ang popuno mga kababayan sa kakulangan ng kanilang argumento. So paano? Palalawakin po yung interpretasyon ng due process. Gagamitin yung expanded jurisdiction para makialam mga kababayan. At saka mag-i-issue ng TRO kahit wala pang malinaw na constitutional violation. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Di ano niya Mr. Maravillas ang magandang topic ngayon. Ang topic natin ngayon, Sara's Squid Game. Ang larong pusit ni Sara Duterte. Duterte na naman niya Mr. Maravillas. Wala man pong ibang topic na pwede nating pag-usapan kasi yan ang lumalabas sa mga balita. Alangan magkwento tayo ng hindi man po mga hot topics dito. Yan ang labas ng labas. Yan o. Siya yung madalas na tanungin ng media o. Sara Duterte, hindi raw iniisip ang impeachment laban sa kanya. Report po mga kababayan ng Philippine Star. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya iniisip ang impeachment cases laban sa kanya at pinapaubayan niya ito sa kanyang mga abogado. Sa interview kahapon, birthday ng kanyang tatay, nagbigay din ng reaksyon ang Vice Presidente sa grupo ng mga abogado sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion na naghain ng reklamo sa Supreme Court para questionin ang impeachment proceedings. Hindi sila nagkonsulta sa akin kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon ngayon. Iniwan ko na lang yan lahat sa mga abogado at siyempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyer, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-aabuso ng proseso ng impeachment sa niya. Kayo-kayo na lang ang maniniwala sa ganyang kwento na walang approval yan sa'yo. Magpipetisyon ba yan ng mga abogadong yan? Si Torion saka si Vic Rodriguez? At saka siyam sila lahat, kaya 25 lahat ngayon. Ang mga abogado na nagtatanggol kay Sara Duterte, 16 strong defense lawyer sa impeachment complaint. Ngayon naman sa Supreme Court, siyam sila. Bali 25. Magtatrabaho yan na ganyan na walang approval sa inyo. Kayo na lang ang naglulukuhan. But anyway, pag-usapan natin yung taktikang pusit ni Sara Duterte. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ang ginagawang taktika ni Sara Duterte, hindi po siya simpleng legal strategy. Isa po siyang orchestrated na laro ng delay, diversion at saka deception. Kasi sa halip na harapin ang ebidensya sa tamang forum, ginagamit po ng kampo ni Sara Duterte yung Supreme Court bilang shield para pahinain po yung proseso ng impeachment. Napakalinaw. Kaya tumakbo sila sa Supreme Court at ngayon, nagdi-deny si Sara na alam niya. Pinabayaan lang daw niya yung mga abogado. At salamat daw sa pagtatanggol. May ganon talagang drama. Sa madaling salita mga kababayan, habang yung ating Congress ay naghahanap ng katotohanan, ang kampo ni Sara naghahanap ng paraan para pigilan ito. So ang feeble defense mga kababayan, procedural delay, hindi po siya substantive defense. Ang taktika ni Torion at Topacio, dati ni Vic Rodriguez, siyempong mga abogado, sa paghingi po ng TRO sa Supreme Court para pigilan ang impeachment sa House of Representatives. Malinaw po, hindi po nila sinasagot kasi yung ebidensya. Iniiwasan po nila yung proseso.
Hindi nila dinidisprove yung allegations. Hindi nila hinaharap yung resibo. Sa halip, umaasa sila sa technicalities at TRO. Kumbaga, imbes na sagutin yung mga tanong, gusto nilang ipahinto yung examination kung sa classroom. Itigil ang examination, imbes sagutin yung tanong. So ito ang problema. Kapag ang depensa ay umiikot lang sa process at hindi po sa truth, ang ibig sabihin nito, mahina at sablay ang laman ng depensa nila. Umaasa sa judicial fill-in. Sa Supreme Court, mga kababayan mismo bilang backup plan. So ang pinakadelikadong bahagi ng strategy, umaasa sila na ang mga DDS-aligned justices ang pupuno, mga kababayan, sa kakulangan ng kanilang argumento. So, paano? Palalawakin po yung interpretasyon ng due process. Gagamitin yung expanded jurisdiction para makialam, mga kababayan. At saka mag-i-issue ng TRO kahit wala pang malinaw na constitutional violation. So, ito po ang tunay na plano. Kung mahina po yung argumento, ipaubaya sa Supreme Court para ayusin. Pero mga kababayan, sa separation of powers, hindi dapat po agawin ng Supreme Court ang impeachment na malinaw na trabaho ng Kongreso. Kasi alam nila, mga kababayan naman, at alam nating lahat laging napag-uusapan ito, na ang impeachment po ay isang sui generis process. Isang unique constitutional mechanism. Ang papel po ng Supreme Court, limitado lamang sa klarado pong constitutional violations. Hindi sila dapat makialam sa political process ng Kongreso, sabi ng mga magagaling na legal luminaries. Ang critical na punto, mga kababayan, dito, kung walang makikitang grave abuse of discretion, wala pong basihan ang TRO. At dito, mga kababayan, papasok ang katotohanan na sumunod yung House sa proseso. Kompleto po yung form, substance at ground. May due process sa committee level. Ito mismo yung naging consequences ng unang petisyon ng kampo ni Sara Duterte. In short, walang legal basis po. Sabi yan ng mga legal analyst para pigilan po yung impeachment. So para po makakuha ng TRO, kailangang patunayan muna ng kampo ni Sara, ni Topacio at Torion ng House, mga kababayan, ay kumilos ng may grave abuse. Ang pagbusisi sa milyon-milyong pondo, yung confidential funds po, ay mahirap tawaging abuse. Kasi po, parte siya ng oversight function ng Kongreso. Prematurity. Wala pang injury, naghahanap na po ng TRO. Isa ito sa pinakamahinang punto ng kampo ni Sara Duterte, mga kababayan. Wala pang final judgment. Nasa hearing stage pa lang. Wala pang conviction. Pero humihingi na agad sila ng TRO. So parang humihingi ka ng appeal na wala pa mang talo. Hindi ka pa talo. Gusto mo nang mag-appeal. Parang yung case ni Bato de la Rosa, wala pa mang warrant of arrest, nagtago na. Wala pang warrant of arrest, nagtago na si Bato de la Rosa. Advance kung mag-isip. O di ba? So yung legal implication nito, premature po. Hindi pa siya hinog para sa judicial review. At sa higit sa lahat, ang pagharang, mga kababayan, sa hearing, direkta po siyang paglabag sa power of inquiry ng Kongreso. So, wag dapat tayo maligaw sa technicalities, mga kababayan. Habang nililihis nila yung usapan,
Ito yung dapat na ibalik sa publiko. Una yung issue sa confidential funds. Ito yung smoking gun, mga kababayan. Malaki siyang halaga, kulang sa transparency. Hindi malinaw yung paggamit. At ito, mga kababayan, ay hindi kailanman sinagot. Ito po yung sentro ng betrayal of public trust. Then yung COA, disallowances, mga kababayan. Hindi po ito simpleng accounting error. Ito po ay isang official findings ng Commission on Audit. May mali, documented po at may basihan. At kapag may disallowance po, ang ibig sabihin niyan, may pananagutan. Then yung DepEd anomalies, mga multong programa, ghost programs. Sa ilalim ng ganyang pamumuno, may mga nakitang problema po sa laptop procurement, may feeding program irregularities, may questionable implementation. Ito yung dapat na sinasagot punto por punto ni Sara Duterte sa hearing. Umiiwas po Na-discover din, mga kababayan, yung mga ghost scholars. Yung issue hindi kailanman sinagot, mga kababayan. So ang malaking tanong, nasaan ang pondo? Sino yung mga nagkinabang nito? So ang ginagawa niyang pag-iwas sa hearing, pag-iwas po sa katotohanan. Paulit-ulit po ang hindi pagdalo ni Sara. Hindi po ito simpleng absence. Ito po ay malinaw na contempt sa proseso. Kung wala ka namang itinatago, bakit ka umiiwas? Ganun lang yun, mga kababayan. Then yung issue, mga kababayan, sa alleged hidden wealth at illicit links, mga aligasyon ng tagong yaman, koneksyon sa pogo at illegal drugs. Hindi man final ang mga ito. Sapat ito, mga kababayan, para imbestigahan. At yun mismo ang ginagawa ng Kongreso. Kaya nga po, may mga pinapasubpe ng mga tao at mga dokumento. Then yung kanyang pagbabanta na ipapatay. Yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos at si Martin. Nagsimula ito sa isang viral video. Online video niya mismo. Pa-online press con siya sa kanyang mga kakamping vloggers noong November 2024. Kung saan hayagan niyang sinabi na kinausap na niya ang isang tao para ipapatay si PBBM, si Lisa Marcos at si dating Speaker Martin. So bakit ito, mga kababayan, ay tinuturing na admission? Yung hindi niya pagsagot. Sa batas, mga kababayan, ayon sa mga legal experts, ang admission ay isang pahayag ng isang tao na maaaring gamitin laban sa kanya. Direct and specific. Hindi po ito general threat. Binanggit niya yung mga pangalan ng ating Pangulo, ni Lisa, ni Martin. May admitted intent. Yun sa pagsasabi niya na no joke niya. At kinausap ko na niya yung tao. And he said yes, sabi pa niya, mga kababayan. Inamin niya mismo na may pre-existing instruction siya o utos sa isang tao, mga kababayan, yung hitman, na isagawa yung pagpatay. Spontaneous yung statement. Ginawa niya ito sa isang video conference, on record siya at pwede nating tingnan anytime. Masisearch natin, mga kababayan, sa video. May file. Sa ilalim ng rules of court, sabi ng mga legal luminaries, ang mga voluntaryong pahayag na ganito ay matibay na ebidensya dahil galing mismo sa bibig ng akusado. Yan ang rason, mga kababayan, sigurado, kung bakit si Sara Duterte ayaw mag-attend sa hearing. Pati yung kanyang mga abogado umiwas. So ang mga issue na yan, mga kababayan, ay ilan? Ilan lamang sa mga issues na tinatakasan, iniiwasan na sagutin po ni Sara Duterte. Ngayon, yung political strategy, judicial shield narrative.
So dito dapat tumama yung narrative. Technicality trap. Senator Yon Topacio nag-file sa Supreme Court, mga kababayan, ng petisyon para makakuha ng TRO to stop the impeachment proceedings. Pero mga kababayan, malinaw. Sila yung mga abogadong hindi sumasagot sa issue. Nagtatago sa technicalities. Umaasa sa Supreme Court kasi alam nila siguro talagang may na yung defense nila. So, simple lang yung mensahe nito na kanilang mga ginagawa. Wala silang maisagot, kaya pinapahinto ang pagtatanong. Yung impeachment proceedings mismo, gusto nilang ipatigil. So, ang nangyayari ngayon, truth versus TRO. So, yung katotohanan, nasa hearing ng Kongreso, yung pagtatago, nasa TRO. Kung inosente si Sara Duterte, mga kababayan, bakit ayaw niyang humarap sa Kongreso? The highest form of due process, mga kababayan, ay yung pagharap at pagsagot sa mga akusasyon. So ito ang totoong Squid Game, mga kababayan. Hindi laro ng survival, kundi laro ng evasion. Hindi laban para sa katotohanan, kundi laban para makaiwas. So habang ang Kongreso, mga kababayan ngayon nagtatrabaho, naghahanap ng sagot, gumaganap sa mandato, ang kampo naman po ni Sara Duterte umiiwas, nagtatago at umaasa sa shortcut. So kapag mga kababayan ang depensa ay TRO technicality, at hindi po katotohanan, malinaw. Hindi nila po kayang ipanalo ang laban ni Sara Duterte. Bakit po? Kasi po maraming nakatagong lihim. Na kapag mga kababayan na bunyag ay magsasara ng maduming pahina ng mga Duterte. Kaya iwas posit sila ngayon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Kainan po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nito pong isang pasyente po, cancer-free na po siya ngayon. Si Yolitan, ovarian cancer survivor, sabi po niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors.
Para sa inyong mga inquiries and orders, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online na selling, mga kababayan. Sa mga mahilig po magpa-spa, i-try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan po sa K1 Center by Prestige Bay, Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.